Good morning. Pasalamat ta sa kusog mga kaigsunan, gipaambit sa Ginoo today. Nakabangon ta, nakalayat-layat ta, no? Nakaanhi ta sa simbahan, nakaampo ta, ug karon maminaw ta sa mensahe. Atong ibadayon ang The Book of Psalms, ika-129 nga series. Naagyapon ta mga kaigsunan, nagpabilin sa Psalm 84. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, once again for this moment that we can listen to the message that you're going to give to us today. I pray, Lord, that you will use me again, empower me to deliver your message according to your will. And please prepare our hearts, Lord, for your message. Allow us, O God, to learn and to be able to apply whatsoever lesson that you're going to teach us this morning. May your name be praised and be lifted up in our midst today. This is for your glory, Lord, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Nagpabilin ta sa title nga Longing for the House of God. This is part number 2. Nindot kaayo mga kaigsunan kung makita sa usa ka tawo nga naglong ba. Kasabot mo na kung saan ning longing? Kasabot ba ta? No? Kanang nanghandom. No, naghandom sa simbahan. So meaning to say, kung panalitan wala ka diri, ang imong utok ba to simbahan? No? Mingaw ko simbahan, oy. Oh, mapagay mo pagsimba, mapay mo pag-uli, gimingaw ko simbahan, oy. Nindutan ay kung utok sa mga Kristohanon ba? Simbahan. Amen. Kaya nga naman, naadiri, makita gini mo ang presensya sa Ginoo, o niya makita nimo sa kaigsuunan na to diri sa simbahan nga maabi-abihon, panalangin, no? Dili magsigig create og problema. Nindot kayo na, oy. Kaya nga ni simbahan ba, murag mahawasan ta sa kalabad sa atong ulo, kanang kagubot sa atong utok mga kaigsuunan. Kaya nga naman, blessing ang church. Di ba? So, dili na tugutan mga igsoon nga magbandidaogon ang yawa sa aton taliwala. Amen? So, nindot kayo ni, do not tayo longing for the house of God. Again, Psalm 84 is a heartfelt song of longing for God's presence, celebrating the joy, strength, and blessing found in worship and trust. It portrays the beauty of dwelling in God's house, the journey of faith and assurance that those who seek Him are truly blessed. Klaro kayo na. No? Truly blessed yun na. Mangita ka sa Ginoo, mangandoy ka sa Ginoo, maglong ka sa Ginoo, mura kag giuhaw permi sa Ginoo mga kaigsunan, ang blessing sa Ginoo prepared na. No? Mura bag ikaw lulo ka unya pagkahuman ang imong mga apo ganahan kayo magkig-adto sa imong balay. Awa na oy si lolo mag-prepare na og panalangin oy. Are you listening? So ingon na ang Ginoo niya ang nakakuan ang nakanindot kay nagtanaw ang Ginoo sa atong kasing-kasing tagsa-tagsa. So hinaot pa nga ato ni nga kanang sabton mga kaigsunan. Nanata sa ikalima nga puntos ani nga point number 5, strength comes from seeking God. Mao nang daghan mga Kristohanon nagluya. Daghan mga Kristohanon way kalipay, way kusog sa pagpangalagad kay wala gyud nangita sa Dios. In other words, walay devotional. Kung ang Kristohanon walay personal devotion, luya ka. Malipay lang ka kung daghan. Malipay ka kung naay kanang mga joker nga kauban nimo sa grupo, ingon na ba? Pero kung ikaw na lang usa, luya ka. Laay kinabuhi. Way lami ilihok. Oh, makalimot ka nga naa di ito'y ministry. No? Huyang nga Kristohanon. Nga naman, wala nangita sa Ginoo. Kay ang kusog sa mga Kristohanon naa diha nagikan sa imong pagpaduol sa Dios. In verse number 5 sa Psalm 84 mga kaigsunan, ingon sa Bible, blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them. Nangita sa Ginoo. Panalangin, mga kaigsunan, ang usa ka tawo
nga ang iyang kusog naa sa Dios. Naa sa Ginoo. Ang unod sa iyang kasing-kasing ang Ginoo, mga kaigsunan. Pagkanindot kung ang usa ka tawo nga kanang gikauban nimo diha sa imong panimalay, sa simbahan, sa pagpangitag panginabuhi, ang Ginoo mo'y ginahuna. Di jud ka mahadlok nga usa ka adlaw ilaron ko ani niya. Di ka mahadlok nga usa ka adlaw biyaan ko ani niya. Di ka mahadlok nga usa ka adlaw pasakitan ko ani niya. Di ka magunahuna ana ba ngano man nakasure ka nga kaning tawhana controlled by God. Og ang Ginoo wala gyud siya intention nga mo pasakit og tawo. Mao nay nakalindot. So, ang may tabuan na pag ang usa ka tawo walay feeding sa pulong sa Ginoo, wala nagpangita sa Dios matag adlaw sa iyang kinabuhi. Ang yawa mga kaigsunan naghatag kag opportunity nga makalugar siya sa imong kinabuhi. Kay nagbutang magkag-space. Ang sugo sa Ginoo pun-a ang imong kasing-kasing sa akong pulong. So kung dili nimo pun-on naghatag kag lugar sa yawa in order nga maka-feed siya nimo mga igsoon og mga wickedness. Unya kanang wickedness nga madawat nimo mo na makapa-weak nimo. Kay makuan man nimo, ma-adapt man nimo ang iyang pagka-wicked. So ikaw righteous ka, anak ka sa Dios. Dapat righteous ka. Ang problema kay wa man nimo pun-a ang imong kasing-kasing sa righteous word of God. So nakabutang ang yawa, amo nay makahatag og conflict sa imong kinabuhi mga igsoon. So nanay away, nanay battle, gubat sa imuhang kaugalingon. Mo na ikaw ra usa, murag nay gaaway ba? Nga bisan ikaw ra usa, wag gyud digud lisod kay husayon. Gubot ang imong utok ba? So suko ka unsa mura ka kasaputon o kabantay mo usay nay kinabuhi, ang kinabuhi nato ingon ana. Murabag ka lang, lain ba kung paminaw? Ano kasaputon man ko? Di ba? Wala, ang yawa naka-feed in nimo og kanang iyahang mga pamaagis, kinabuhi, mga kaigsunan. So, if you want God to bless you, klaro kayo ni, ang atong kusog naa sa Dios. So, dapat sa imong kasing-kasing, ang pamaagi sa Ginoo, maoy naa diha. Are you listening? So naa diri sa pulong sa Ginoo tanan mga kaigsunan usay pamaagi sa Ginoo what the Bible says. Because this is the word of God. So kung imong gipuno ang imong kasing-kasing diha ay pagkanindot sa kinabuhi. Na di man nimo problema ang paghinumdom unsa ganito. The Holy Spirit's job is to remind you what you have studied and learned. Siya may muhulbot ana sa imong kasing-kasing di ara ang imong gikinahanglan karon. Unya sa diyang ma-remindan ka ayaw resist. Ug unsa nakatuna nimo pinaagi sa messages nga imong napaminawan, i-apply sa imong kinabuhi, i-apply sa inyong family, i-apply sa imong personal life. Sa hinay-hinay mapanday ka. Unya sa hinay-hinay maganahan kag samot sa pulong sa Ginoo kay ang Ginoo na may galihok sa imong kinabuhi tungod kay imo manggisunod kung unsay nabasahan nimo nakatuna nimo. So the more you follow what the Bible says, the more God works through you. So the more ang Ginoo naglihok sa imong kinabuhi, the more good things ang imong mahimo. The more good things, the more blessing. Mo na nakalindot sa kinabuhi sa Kristohanon nga nagpangita sa Ginoo. Are you listening? Kamo na nga way luya-luya. Sa pagpangalagad, way luya-luya. O tanawa, asa pamuluyahon sa yawa. Sa mga panginabuhi nga makapaduol sa Ginoo, luyahon ka. Pinili man ni nato kaning ato mga resources, pinili ni nato mga igsoon nga dili ta mapalayo sa gisugo sa Ginoo nato, sa pagpangita og mga tao nga tudluan nato sa pulong sa Ginoo. Mapalayo ba ta? Nga sila man ay manuol? Di ba? Tanawag ma-lunch na ni ang kaning token. Pag makita na sila na ay manuol. Pag nakaibaw sila, nakitaan ka sa imuhang Facebook,
nga nagsige kag post anang Web3 ingon ana, sila na nay mo contact nimo. Tay panaminaw mo. So unsa may pasabot ana, another opportunity that we could share the Word of God. Pero kung dili nimo ibutang ang imong kagalingon diha, sige na kagtago og kutkot dito mga kaigsoon ng panginabuhi, awa. Mo nang gingon sa Bible ba, suga man ta, ayaw ipailawom didto kung asa kadapit. Adto dito sa dayag. Di ba? Itungtong diha sa ibabaw. Adto sa housetop, adto sa mountain, pakita sa kahayag, then people will see your light. And they will come closer. Maganahan man sila. Mutanaw nimo kay malipay man sila. Kanindot na. Ang ato lagi yung bantayan is to maintain the testimony. Ato yun yung i-master mga kaigsunan sa grasya sa Ginoo that when somebody mo salig nato, di gyud nato tugutan nga ang yawa maka-insert aron gubon ang atong testimony. Kay lisod kayo i-repair pag maguba ang testimony. Ngano man, bisag nagbag-o na ka, naamay mga tao dito wa kahibawong nagbag-o ka. Pagkalisura, di man nimo pwede isibya sa kanang radyo, sa TV nga nagbag-o na ko. Di ba? Wala man. So, ang mga istorya dito, basta naana siya, luoy kayo ng mga tao, maguba ang kinabuhi. Kausara ka, maghimo dihag sa yupo, dugay kayo na siya ma-repair. Ma-repair lang na, kung makahimo na kagdaghan nga, kanang sa gunson ba, nga mga maayo. At least, na makaveran to ang imuhang mga gibuhat sa una. Pero, mga kaigsuonan, mao man mo paluya nimong istorya. So, dili na to tugutan. Are you listening? O karon gisaligan ta si Ginoo sa iyang pulong. Ayaw guba. Ayaw tuguti nga ang yawa, maka-insert siya og dautan nga mga panghuna-huna sa imuha para dili maguba ang atong testimony. Unya inig-abli na to sa Bible ngadto sa mga tao, mangyamid na sila. Ngano man, ang yawa na nakahimo siya og dautan nga butang diha sa imong kinabuhi. Okay sa may nag-invite ana, kita ra gyapon. Kay klaro ang nagingon sa Bible, resist the devil and he will flee from you. Ngano man siya ni flee? Ngano ni duol man hino siya nakaambit pa siya sa imong kinabuhi. Wa ka nag-resist. You are inviting the devil. May kawa ko hinumdom pastor nga nag-invite ko si Yawa. Wala ka nagbasa sa pulong si Ginoo, that is enough. Nga nag-invite ka sa Yawa sa imong kinabuhi. Kay mo palayo na siya kung naa ka diha sa pulong. Kung ang pulong si Ginoo naa sa imong kasing-kasing, tano ko na presensya sa balang espiritu. So, ma-inactive na siya sa imong kinabuhi kung wala kay feeding. Dili ka biyaan. Pero dili siya manghilabot nimo. Hinumdumi ha, mulihok lang ang balang espiritu sa pagpanudlo, sa pagpahinumdom, sa pagprotect. Kung anong proteksyonan wa ka naglagad. Nganong tudluan man ka, wa man ka nagbasa. Nganong pinumduman man ka, wa man kay gikaton. So kita mo'y naghimo nga ma-inactive ang Holy Spirit sa atong kinabuhi. Kay wa ta kasabot unsay function niya sa atong kinabuhi mga kaigsunan. So therefore, luya ta. Wala mangita tas Ginoo, paduol tas Ginoo, magtuon tas pulong sa Ginoo, active ang Holy Spirit. Awa na nindot tas kinabuhi. Pilgrims who pursue God are empowered to endure and grow. Unsa man pilgrims? Mao ni siya ang journey para sa espirituhanon nga paglakaw. Kita ni nga giingnan sa Ginoo, go ye into all the world. We are pilgrims in this world. So kay pilgrims man ta, ayaw paghunong. Di ka matawag nga pilgrim kung wa ka nag-travel, wa ka naglakaw ba? Muna gitawag ta sa Bible nga pilgrims, aning kalibutan na
stranger, aning kalibutan na, stranger o pilgrims guna ang gingon sa Bible. So kita pilgrims ta kay gisugo manggod ta. So gibutang ni imong kaugalingon diha sa job, awa na di na ka mahimong pilgrims. Kay nahigta naman ka. Di ba? So, hinumdumi na ang pilgrims nga nagpursu, nagsigig pangita sa Ginoo na empowered para mo endure sa tanan nga mga sagumangon sa kinabuhi, unya gatubo mga kaigsunan, gatubo. Are you following? So panalangin na ang strength nagagikan sa pagpangita sa Dios. Ikaw nom, trials become springs of grace. Ang trials, usahay mahadlok ta, agoy, paitas kinabuhi, lisuras kinabuhi, problema dako kayo, mura na tag maluya. Pero kung naa ka sa insakto nga lugar, naa ka sa insakto sa kanang gitawag o kabubuton sa Ginoo mga kaigsunan, bisag unsa pa na nga dautan nga panghitabo or sitwasyon sa kinabuhi, pwede na i-convert sa Ginoo into a spring of blessing. No? Panalangin, grasya mga kaigsunan. In Psalm 84:6-7, tanawon sa English Bible, who passing through the valley of Baca, make it a well. The rain also filleth the pools. Kasabot mo anang valley of Baca. That is the place of sorrow. Mao nang lugar mga kaigsunan sa kasakit, kawadon, bugat nga kinabuhi. Dako kayog problema suliran sa kinabuhi mga kaigsunan. Mao ning lugar nga dili angay puy-an. Agian ra gyud na siya. So sa atong kinabuhi usahay pagion ta ang Valley of Baca. Naay mga panahon sa atong kinabuhi nga karong panahon na grabe ang problema ron, left and right. Di ba? Di na ka kaingon nga, I have two problems, the left and the right. Ay, sobra pa sa tuoy. Grabe usahay mga kadalingin niyo, problema, una na po. Di ba? Mura kag si Job, kintahay. Maupay pagbalita diri nga ang kuan balita problema na siya ni abot ang nadaghanang problema giatubang nimo Valley of Baca. So gipaagi ta diha, but with God mga kaigsunan, with the Lord, if you are in the will of God, unsay nahimo sa Ginoo sa imong kanang problema, iyang i-turn into a blessing. Tanawa, sa Valley of Baca, nakahimo og well. Tanawa, who passing through the Valley of Baca, make it a well. Unsa may pasabot anang well? Supply. Resources. Tanawa na yung panahon, pandemic. Ang mga naakuyog sa Ginoo mga kaigsuonan, wag yun na kuyawan. Ayaw jud kabalaka, ayaw jud ka panic. Kung naay mga Valley of Baca sa atong kinabuhi, just make sure that you are with the Lord. Just make sure that you are following His footsteps. Kung maunay naa sa imong kinabuhi, gabasa ka sa Bible mga igsoon, daghan kay problema, pasagdi na problema diha. Usay gingon sa Ginoo atong previous message na to, siya ay moabog sa mga threats. Ikaw, you will dwell safely with the Lord. Pagkaninduta mga kaigsunan, trials, why problema na? Ma-turn na sa Ginoo into a springs of grace. Verse number 7. They go from strength to strength. Every one of them in Zion appeareth before God. Tanawa, gipaagi og Valley of Baca, dito gilig-on sa Ginoo mga kaigsunan, kung kanusa nga nag-agi sila sa place of sorrow. Nag-appear sila sa Ginoo from strength to strength. Naliman ka ng resulta, they go from strength to strength,
every one of them in Zion. Usa ilang gibuhat, appeareth before God. Walay makapildi sa taong kuyog sa Ginoo. Mao nag-ayaw Zayona ang Kristohanon nga nagampo, nagbasa, nagsunod sa pulong sa Ginoo. Di gyud na nimo ma-Zion. Are you listening? Mao ikaw nga kuad ka kanang devoted ka sa Ginoo ba? Di ba? Ay jud kadlok yun nga mangilad nimo kung naman gani maka-penetrate sagdi lang. Di ba? Makalagot man na yun ana pero kung makabantay ka likay lang. Di ta mangaway, di ta mag-unsa diha, likay lang. Are you listening? Because ang atong i-avoid yun is trouble. Amen? Trouble. Nabi dito usa ka sundalo. Unya before siya ni attack, gitagaan siya og kanang murag giputos og kanang tube ba kanang murag siya habak. Murag habak ba? Gitagaan siya. Unya giinglan siya sa naghatag niya. Kung moabot kay ka sa punto nga murag wa na gyud last resort na gyud nimo, diha pa na siya ablihi kay gikinahanglan na nimo. So kuan kay siya, kampante kay siya nga na ako'y kuan diri kanang murag gihimo niyang anting-anting bakintahay. Kay katapusan ka nang wa na gyud. Bao na to iyahang last resort kay luwason ko na siya ato. So kampante kay siya atas gubat. Karon kay tan-aw niya murag ako na wala nabilin ani. Kuyawa na siya. Wa naman siya nakitang kauban siya iyang gibuhat dahil numduman niya tong gihatag ba sa iyaha. Iyang giablihan. Pagbasa niya, pag-ana niya, papilman niya, pag-ana niya. Sa dagan, samtang may panahon pa. Katapusan. Ang mensahe nito, ginadala niya mga igsoon. Katapusan, last resort. Naliman ka pagbasa niya, excited siya, papilman ko, ana niya, gibasa. Dagan, samtang may panahon pa. Dagan siya, oy. At least na. Abi niya mahimong kuan ba kanang higanti. Ang pulong sa Ginoo enough na ni nga mo guide nato. Ayaw na lang mga habak-habak diha nga padagano naman day kag gihapon. Di ba? So ang Ginoo mga kaigsunan is enough for us to guide us even in the darkest part of our life. Ayaw jud pagdahom mga igsoon nga naatas kahayag, wa gyud kangit-ngit atong kinabuhi. Kana gian nato ba? Naagyo na. Namagyo mga tao nga mahimong problema sa atong kinabuhi. Pero ang nakanindot, naamagod ang Ginoo god. Nga sa dihang ni Agita, diha inoon siya mo panalangin na tuglig. Unon ta niya, buhan na adto na nato sa Ginoo ligon kay ta. Mo na nga gikulata kas problema nito sa gawas. Pag abot nimo dinhi sa simbahan ligon kay ka. No, nakahimaya kas Ginoo. Kay you are in the presence of God man. Ari sa simbahan, mao man ni ang nahug natong Zion mga igsoon karong panahon na. So mo na nakanindot di kay gabot nimo diri. Pastor Luya kay may pastor oy grabe ay mig walihig bugat pastor kay bugat nagikinabuhi sa gawas. Di oy. Didto sa gawas kung bugat ang imong kinabuhi, i-review ang gisulti sa Ginoo. Naliman ka na mga kaigsunan, paulanan ka sa Ginoo that even the pools mapuno. Unsa na nga panalangin diha. Mo na when you appear before the Lord from strength to strength. Wag yung luyag yun. Sa pagkanta o kanang congregational singing, makusganon kayo ka nagkanta, malipayon ba? Sa pagampo, sa pagpaminaw sa mensahe, inig-uli, lig-o nakabalik. Muna nakalindot. Alright? So, when our hearts are set on God, even the hardest path become places of blessing and growth. Panalangin. Bisag lisod na kaayo mga kaigsunan.
Mao na nga dili nato ilad-ilaron atong kaugalingon, kun dili tinuod gyud na kay naa na sa Bible mga kaigsunan. It is for us. But you need to believe. You need to believe that trials is not final. Trials yun. Trials and testing. So it is strengthening and blessing. Okay, number 7 and last for this morning. God is our shield and sovereign. Dapat imo gyud ang barugan mga kaigsunan. Kung naglong ka for the house of God, imo gyud ang ibutang sa imong nahuna, ang Ginoo maoy akong shield. Ang Ginoo maoy labaw sa akong kinabuhi. No, dili kay gabot na imo diri, nagsimba ka pero wa ka naglong sa simbahan sa Dios, wala ka naglong sa iyang balay, ang imong buhaton ni gabot nimo diri, superior ka. Di ba? Self-centered ka. Inigabot nimo diri, gusto ka ikay tagdon. Di gyud ka managad. Di na maayo. But if you think and believe that God is your shield and sovereign, mga kaigsunan, igabot nimo diri labaw ang Ginoo nako sa lugar. Bisag wa ka sa simbahan mga kaigsunan, iya ka sa Dios, labaw jud ang Ginoo. So meaning to say, ang imong ipakita kanunay sa imong kinabuhi, kinsay labaw nimo? Kinsay labaw nimo ba? Kinsa man ang kanang imuhang authority? God is our final authority mga igsoon. In verse number 8 to 9, sa Gingos Bible. O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob, Selah. Asa nagtawag si Asaph sa Ginoo jud. Kitag natay problema, niagi ta og kanang lisod nga kinabuhi, gisagubang nato mga igsoon, ang Ginoo tawga. No, makatawag naman kag Ginoo na imurag na ni kasa dito kalit ba? Ginoo ko. Lain man pagkatawag. Ay Diyos ko. Kinakuyawan ka. Di ba? Muna nilinog. Ay Ginoo ko. Kakusog sa linog. Oh. Dili man na mao pagkatawaga. Basta na yung problema mga igsoon, gamay, dako, pangayog wisdom sa Ginoo. Run to God immediately. Ayog langay-langay. Alright? So si Asaph mga igsoon, ingon sa verse number 8, O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob, Selah. Look at verse number 9. Behold, O God, our shield, and look upon the face of thine anointed. Di ba? Si David, anointed man na siya. Unya, kinsa pa'y anointed lain nga karong panahon na kuyog-kuyog na to? Jesus Christ. Jesus Christ. So, kinahanglan ato gining hunaw-naon mga igsoon, kinsa man ang protector nato karon? Kinsa man? Kinsa may nisaad na, I will be with thee always, even unto the end of the world. Kinsa may nisaad? Kinsa may nisaad that I will never leave thee nor forsake thee. Kinsa may nisaad that I will fight for you. Kinsa may nisaad, ako'y bahala sa imong kaaway. He is our shield. He is our protector. And He should be our sovereign. Nalimad ka karon yung panahon na mga kaigsunan makaingon ta grabiya isugag yung mga Kristohanon. Nalimad ka gikuyog-kuyugan ka sa balag espiritu. Ang presensya sa Ginoo naa sa atong kinabuhi pero kung makaasta ta mga igsuon sa atong kinabuhi mura tagway Ginoo. Nalimad ka denying the Holy One in your life by acting like you are an unbeliever. Walay pasensya. No? Libakirog, libakira. Palaaway. Lalimad ka ng denial, mga igsoon, kinsay nagkuyog nimo? Di ba? Holy ko na. Holy. Holy Spirit. Unya, pagkahuman, ang imong batasan, gamay lang bingkil, mga igsoon. Mura nakaog ka ng labaw pa ka sa mga
Kanang unbeliever, mura kag iro mga igsoon nga maipit mo kalit og panghambat. The nature man na nato mga igsoon maldito magyud ta. Kisa di maldito diri. Ang mga babae na tingali kay maldita man mo. Di man mo pwede mahimong maldito kay maldita man mo. Nature yun na nato mga igsoon nga kung masakitan ta, mubaws ta. Gi-change na sa Holy Spirit. Gi-change na sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gi-shield ta anang problemaha mga igsoon nga dili ta maka-burst out sa atong kasuko. Pero tanawa, giunsa na to ang Holy Spirit, gininay na to iyang presence. Kaya kung makahinumdum ta, representative ko ni Kristo. Kung nakahinumdum ka ba, uy, nakalimot man kang representative day ka, grabe kay ka mohatag sa imong kasuko. Nakasabot? Oh, so, kaysa may imong gininay, ang Holy One. Imbis siya mo shield nimo nga dili ka mapiktuhan kinsa pa na mga persecutor diha sa imong kinabuhi. Ang Ginoo mo shield nimo wala ka na proteksyonan kay nigawas maka sa shield. Nya wala man nimo siya kanang represent nga siya mo'y labaw nimo. Nagpalabaw-labaw man ka adi perting iguan nimo si Yawa mga igsoon. So unsa may mga araw sa Yawa kasuko no, di magpalupig. Dautan nga panguna-huna. So pag maunay naa sa batasan sa Kristohanon, wala na nagtago sa shield. Wala na nag-ila nga ang Ginoo mo'y sovereign sa iyang kinabuhi, mga igsoon. Di ba? Kaya ingon diri sa verse 9 again akong basahon, behold, O God, our shield, and look upon the face of thine anointed. Naagyod ang Ginoo naglantaw mga igsoon. Karong panahon na blessing kayo ta kay nagkuyog-kuyog jud nato gyud. No? I-keep gyud na, imo gyud na i-claim, I am with you always, even unto the end of the world. Napay Galatians 2:20. Christ liveth in me, and the life that which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So para may tabo na unsa may atong buhaton, crucified. Crucified with Christ. Amen? Kinahanglan mo dyan na i-claim, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Diha pa na ni mo ma-enjoy. Yet not I, but Christ liveth in me. Ayaw diritso mga kaigsunan nga, Christ liveth in me. Oh. Kinahanglan naagyod ka nagsugod diha sa crucified with Christ. Tago gyud ka mga igsoon sa shield. Are you listening? Shield man na kanang Galatians 2:20 para makita kinsay labaw sa imong kinabuhi. Kung ang Yawa magkuan na nimo sig panilap mga igsoon pero di gyud kakaon nimo gyud. Kaya nga naman di siya kaduol nimo. Hadlok man siya nimo kay nga naman ang imong kauban Ginoo imong kauban. Pero i-deny nimo mga kaigsunan, that's the time. That's the time mayawaan ka. That's the time makapangilad ka. That's the time makapasakit ka. That's the time makapamakak ka. That's the time makahimo kag sala. Kay naka-insert ang Yawa mga kaigsunan. Alright? We are protected and favored through God's anointed provision. Kinsa ang provision gani sa Ginoo nato? He who died on the cross. The anointed provision. He who died on the cross and live within us. Mga igsoon, wala lang kay ni puyo nato, mabasa pag yun nato. Murag wa gyud na excited ang mga anak sa Ginoo ba? Kasabtan ninyo o nakahiloklog mo, nakahiloklog tingay mo kay murag wa kay nindutan oy. Murag ana ba no? Ato na kana lang akong pilion hunaw-naon.
Kaya wa man gud mo katingog. Kaya say kaning wa katingog nakahinuklog ba nga? Tinuod, no? Pero sayod ang Ginoo nga unsay gyud naadiha sa inyong kasing-kasing karon. So hinaot pa mga kaigsunan nga atong hinumduman ha. Usa ni siya katilimad-on nga ikaw nagahandom sa simbahan sa Dios. Longing for the house of God. Usa ni katilimad-on nga nagpangita ka sa Dios. Dili ka maluya panahon sa trials kay na-convert man siya into springs of grace. And ang Ginoo mo imong shield and sovereign, so you are at peace with the Lord. No, mo na siya tilimad-on nga ikaw nagpangita ka. You are seeking and longing for the house of God. I hope nga natin na learn this morning. Na ba? So, kay na-learn man, apply. Asa mo mga apply? Dili mga apply ha, i-apply sa kinabuhi. Ayaw pa priso. Na, set free. Kaya usama na mo pag-apply, piniriso ka. Amen? So, blessing ni, gikan sa Ginoo mga igsoon. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for giving us another lesson from Psalm 84. Salamat kay Lord nga imuming gipahibalo o gipahinumduman nga bisan sa paglabay namo sa mga sitwasyon sa kinabuhi, Lord, nga very difficult, sorrowful, nga kind nga kinabuhi, naa gihapon ang imong panalangin. Makita gihapon namo ang imong presensya nga nagpanalangin namo, Lord, anang mga panahon na. And please allow us, O God, to embrace your will. Kay naa diha, Lord, magagikan ang panalangin sa among kinabuhi. And I pray, dear God, that as we continue to serve you, O Lord, may you guide us with your word. May you guide us with the Holy Spirit and protect us, O God, from the fiery darts of the devil. Salamat kay Lord sa pagpahimat ngo namo karon. And I pray that you will be honored sa among kinabuhi, Lord, as we serve you. And may you continue to guide us and bless us monetarily also, so that we could use it, O God, to help others. And thank you, Lord, once again. And all the glory and honor, we give it back to you. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. All right.